Aminin, sino ba naman ang ayaw ng puti? Maaliwalas tignan, malinis sa mata, at payapa sa pakiramdam. Pero maaari ring mabahiran ng misteryo ang puti. Madalas nga kinatatakutan pa ang babae sa dilim na nakaputi. Pero marami pa rin ang nagtatanong at nalilito kung kulay ba talaga ang puti. Sa siyensya kasi, hindi itinuturing na kulay ang puti, kundi resulta ng pagsasama-sama ng lahat ng alon ng liwanag na maaaring makita ng mata. Pero sa sining ang puti, isang kulay na maaaring pagmulan ng iba pang kulay at itinuturing na neutral color o walang hue o tone. Pero sa likod ng simple at payapang kulay na puti, may mga kwentong hindi blanko. Mga bagay, lugar, at buhay na may kaugnayan sa puti. Punong-puno ng kulay. Lalo't ngayong 2026, ang itinuturing na color of the year ang Cloud Dancer o puting ulap. Simbolo raw ng kalinisan ng kulay puti. Pero ang mansyong ito sa Samal Island, nang kumupas ang kaputian, bakit kinatakutan? Ano, bawal? Mga puting pusa sa Leyte, may bitbit daw na swerte. I-wish mo lang at igagrant daw ni Muning. Maging sa lahi ng mga kalabaw, may mestisahin din. Yung kalabaw ba na yan, hindi siya naninipa. Kunyari, ikaw naka-red ka, hindi ka ba Puting kalabaw, ating bisitahin. I-level up na ang OOTD ngayon 2026. Umaura na, suot ang color of the year na Cloud Dancer. Ang fashion Clingy. Matampuhin. Ang nag-iisang bossing sa bahay, sino pa nga ba, kundi si Muning. Pero para sa ibang pair parents, Hindi lang favorite alagaan si Muning. Lucky charm din. Cat lover daw talaga ang mag-asawang Hazel at Jonas ng Leyte. Katunayan, ang kanilang alagang pusa, not just one, not just two, but 8 cats. Bata pa ako, nag-aalaga na talaga kami ng pusa. Maano sa puso ko na yun talaga yung passion ko, yung mag-aalaga kami ng cats. Pero sa 8 alaga daw nilang pusa, namumukod tangi raw ang 3. Bukod sa malaanghel nitong kaputian, si Jerry, Tomtom, at Snowy parang may espesyal na abilidad daw. Nakikilevel kay Miss Vicky Morales at tumutupad ng mga hiling. Ang teknik raw para matupad ang wish ng mga amo, ibulong ang hiling sa mga muning. Bulong na yan is talagang totoo siya. Minsan sir, ginagawa namin morning kasi kalmado sila at that time. Itinuro ito ng mga lolo at lola namin. Tapos naipasa sa amin. Ang nangyari sa bulong, naging totoo. Isa sa mga natupad na wish ni na Hazel at Jonas ang makauwi na sa kanila sa Leyte at makumpleto ang kanilang pamilya. Dating supervisor sa isang kumpanya sa Pampanga si Hazel. Habang sumasideline naman sa mga banda at nagbebenta ng musical instrument online si Jonas. Dahil parehong nagtatrabaho, kinakailangan nilang mawalay sa kanilang pamilya. Pero mula daw nang dumating ang pusa sa kanilang buhay, unti-unti ring nagbago ang kanilang pamumuhay. Ang kanilang pagbablog, sumakses. At ang kita nila,
lumobo. Sapat na para makabalik ng probinsya at makasama ang kanilang mga anak. Bonus pa nang makapagpatayo sila ng bahay at cat house para sa kanilang mga alaga. May time na po kami sa pamilya namin, sir, lalo na sa mga anak ko. Nabibigay din namin sa kanila yung mga kailangan nila. Kung anong meron kami ngayon, yun po yung dala ng swerte ng pusang puti namin, sir. Kung may lucky cat sa Leyte, may mistesahing hayop din sa Bulacan na tila raw may dalang swerte kahit madalas makita sa bukid at arawan ang mga kalahi nito. Bihira lang daw kasi maka-spot ng maputing version ng hardworking hayop na ito. Ang karaniwang maitim na kalabaw, may ipuputi pa pala. Yan ang albino carabao. Bihira lang daw ang albino carabao. At isa ang kawander nating si Rodel na maswerteng nabiyayaan nito. Isang dekada na raw niyang kasakasama ang kanyang alagang si Puti. Si Puti, hindi 100% kulay puti. Ang kanyang balat, medyo brownish, pink kung titignan. Hindi hamak na mas maputi sa ordinaryong itim na kalabaw. Hindi natin sinasabi na all albinos is dapat puting-puti. Okay? Pwede yung merong shade siya. Pwedeng parang cream ang kulay niya. Pero merong slightly darker, merong slightly lighter siya. Kasi meron mga types ng albinism. At ayon naman sa veterinariong si Dr. Sean Serrano, hindi rin sinlakas ng ordinaryong itim na kalabaw ang kalabaw na katulad ni Puti. Pag albino talaga siya, which is since wala siyang melanin, genetically, mas mahina talaga sila sa araw. Mahina sila sa heat tolerance, mahina sila sa direct sunlight, may tendencies na yung mga ibang species natin, pag albino, mahina yung mata. Yun yung mga genetic weaknesses nila. Pero, di man sing sa kalam ng ibang kalabaw si Puti at tila allergic sa initan, umaarangkada naman daw ito sa pagbibigay ng gatas. Wow! Nagagatasan daw ito hanggang 2 litro kada araw. Si Puti, malaking tulong talaga sa amin. Swerte si Puti sa buhay namin. Sa ginagatasan lang, araw-araw, mayroon kang 500. Nakakatulong sa gastos. Kaya naman, for today's video, samahan natin si Kuya Rodel mangolekta ng gatas ni Puti. Ilan po yung pinakagatasan? 4. Hindi po kayo nahihirapan? Hindi naman. At sa kasarapan ng pag-uusap namin ni Kuya Rodel, parang hindi natutuwa si Puti. Yung kalabaw ba na yan, hindi siya naninipa. Kunyari, ikaw naka-red ka. Hindi ka ba? Sige ba? Tatakot. Bago pa tayo tuluyang masipa ni Puti ang kanyang freshly collected milk, perfect gawing palaman. Ano pa, kundi puti rin siyempre ang malinamnam na kesong puti. Sa paggawa ng kesong puti, Pakukuluan muna ang gatas ng kalabaw, saka titimplahan ng lemon para mamuo ang keso. Sasalain, pipigain, saka lalagyan ng asin. Pwede nang ipalaman ang kesong puti. Yung lasa niya, parang nag-aagaw yung milky, tsaka yung alat, tsaka yung asim ng, ano yung tawag doon? Lemon. Kaya mix na siya. Kumbaga, neutral. Masarap. At dahil tsambahan lang ang pagkakataong magkaroon ng albino carabao, gumagamit ng AI o artificial insemination ang mga eksperto para magparami nito. Sa halip na natural na pagtatalik ng mga kalabaw, direktang inilalagay ang similya para masiguro ang ligtas at kontroladong pagbubuntis. Hindi po lahat ng naipapaanak ng puting kalabaw na ginamit ko is puti. May pagkakataon din po na kumukuha sa lahi ng inahin, kaya nagiging itim din po yung anak. Kapag po yung inahin natin albino at sinimilya natin ng albino carabao,
mas malaki yung tsansa na Fit check muna mga ka-wonder. Kapag OOTD ang usapan, marami ang sa team puti. Kasi naman kahit anong kulay, okasyon o fashion goal, kayang bagayan. Pwedeng pang casual, pang forma hanggang sporty, pasok ang puti. Sa mundo kasi ng fashion, ang puti, hindi lang basta kulay, kundi statement. Pagdating sa kulay, may mga eksperto riyan, ang Pantone Color Institute. Nag-aaral ng color trends mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagsisilbing gabay sa maraming industriya, kabilang na ang fashion. Ngayong 2026, Cloud Dancer o puting malaulap ang napiling color of the year. May lambot, may gaan at may katahimikang sumasalamin sa modernong panahon. Ang color trend, inaral ng buong taon. As of now, we're in a year of uncertainty. White is very calming and fresh. Kapag fashion ang usapan, ang eksperto sa rampahan, fashion stylist. Ang mata kasi nila for styling, tila hindi kumukurap. Walang palalampasin mula ulo hanggang paa. Yan ang kinakarir ng stylist na si Meg, na iniwan ang pangarap niya maging abogado para sa mundo ng fashion. Nung lumalaki kasi ako, nanay ko at yung tatay ko, medyo mahilig rin sila sa fashion. Maaga pa lang talagang naaliw na ako. Lalo na kapag meron akong mga clients or minsan mga model. Kapag makita mo sila na komportable sila sa suot nila or masaya sila, parang ang gaan rin ng loob ko. Kabilang sa mga nabihisa na ni Meg, multi-awarded actor Jericho Rosales, si Miss World Philippines 2018 Katarina Rodriguez, at international star Lea Salonga. Tip ni Meg, kapag puporma, ang sikreto, color. Yung C po natin is yung comfort. So, syempre, dress for comfort. Hindi naman po pwede na bumili tayo ng puti na makapal. Kasi lalo na sa climate po natin, di ba? Mainit. Ang pawis mo niya. Opo, wala po. Pawis na pawis tayo. Yung A po is yung accessorize po. So, bale, maganda po sa puti. Kasi lalo na ngayon, yung mga Filipino designers natin, mahilig po tayo yung mga cappies, mga mother of pearl. L po is layering. Layering. Apo. Yes. So, bale, yung maganda ko sa white is iba't ibang mga texture pwede mong gamitin. May linen, may cotton. Paano lang ho, hindi siya mukha masyadong simple. E po is empowerment ho. Kasi parang para sa atin ho, madami po nagsasabi na kapag maitim ka, huwag ka magputi kasi nakakaitim pa. Pero sa akin po parang 2026 na po. Diba? Parang okay na po. Parang love morena, love your color. Ang R po, ROI po. Return of investment po. Isipin nyo po lagi, kapag bibili kayo ng kahit anong mga puting mga bagay, paano ho yung ROI niya? Pwede ko itong magamit, kunyari, sa opisina. Pwede ko itong magamit kapag pangharabas or sa kung saan man. So yun po, isipin nyo po, ano yung different ways na pwede natin siyang ulit-ulit. Matapos ang one-on-one namin ni Meg, ang challenge naman niya sa akin for today, style ang sarili kong get up gamit ang fashion tips na natutunan ko. Ninenervyos ako sa ganito. Pwede ba mag-report na lang? Challenge accepted! Comfort, check. Accessorize, check. Layering, check. Empowering, check. ROI, check. Ang tanong, approve din kaya kay Meg? Ang ganda, kinikilig ako. Ma'am, so sobrang perfect po yung napili nyo. Kasi yung white na trousers po, kahit saan po pwede nyo magagamit yan. Kahit anong mga top po. Tapos very... Sa isla ng Samal sa Davao, may isang mansyong nooy busilak sa puti. Isang tahanang minsay pinuno ng paniniwala, mga ritual at tapat na pagsunod. Pero ngayon, hindi na lang daw puno ng mga aral, kundi nababalot na rin ng misteryo ang mansyon at naging kuta na ng mga kinatatakutan. Ito ang Moncado White House. Naging tahanan ng mga Moncadista, mga tagasunod at naniniwala sa aral ni General Hilario Moncado. Si General Moncado, siya po ang founder at saka lifetime president na tinatawag namin kapunungan na Filipino Federation of America
hindi siya nag-iwan ng pagkakakilanlan. Bilin lang po talaga niya na pag-aralan natin ang Biblia para mas makilala din natin po siya. Ang isa nga sa mga patuloy na naniniwala sa mga turo ni General Moncado, ang 71 taong gulang na si Lolo Desierdo. Noong kanyang kabataan, tumira si Lolo Desierdo sa Moncado White House kasama ang ibang mga Moncadista. Kasama ko dito yung mga matatanda. Lahat kami dito parang magkapatid lang talaga. Ito po talaga ang sentro ng spiritual, training ground talaga sa spiritual. Dito po itinuturo kung ano talaga ang gusto ni Dr. Moncadong mangyari sa kanyang yung mga tauhan niya. Halimbawa po, all members of the Filipino Crusaders World Army should strictly, divinely follow the moral concept of man. Pero paglipas ng panahon, isa-isang umalis ang mga Moncadista, kabilang na si Lolo Desierdo. Ang tangi natira sa mansyon, mga alaala ng kahapon, na pinag-ugatan ngayon ng mga kwentong nakakatakot. Kuan, ako mama nakita ko na siya sa bintana o kanang white lady. Nag-agi yun sa bintana. Para siyasatin ng mga sinasabing kababalaghan, sasamahan tayo sa mansyon ng ghost hunter mula sa Samal Island na si Dings. 2021 na simulan niyang pasukin ang mundo ng ghost hunting. Nung binatilyo pa po ako, ilang beses na po ako, ilang beses na po ako naka-experience ng mga about sa mga paranormal activity, lalong-lalo na doon sa bahay namin. At doon po nagsimula yung pagiging mahilig ko tuklasin yung mga kababalaghan. Ayan na, okay. Kung na nagpapagalaw yan guys ha. Actually, ako medyo matatakotin talaga ako dati. Hanggang sa tumatagal po, nasanayan ko na. Dala ni Dings ang kanyang mga kagamitan, spirit box, EMF K2 meter, music box ghost detector, REM pod ghost detector, at motion sensor ball. Mga gamit na may kakayahan daw makaramdam ng mga elementong hindi nakikita ng ating mga mata. So tara mga Kai-Wonders, let's start na po sa pag-go. Ang Moncado White House sa Samal Island, dating busilak at puting-puting mansyon na ngayon kinatatakutan. Sinamahan kami ng ghost hunter na si Ding para siyasatin ang hindi umano'y mga kababalaghang nagaganap sa lumang mansyon. Sinubukan ni Dings ang ghost communicator. Baka raw kasi may makausap siyang kaluluwa. Ilang minuto ang lumipas nang biglaang Bawal? isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Patuloy na kinakausap ni Dings ang umano'y kaluluwang nasasagap ng kanyang device. Pero hindi malinaw ang mensaheng naririnig niya. Wala ko kasabot mga amigo. Mga Kai-Wonders, hindi po natin maintindihan. Matapos ang paranormal investigation, taimtim na nagpaalam si Dings at tahimik na nilisan ang mansyon. So, ang explain ko po doon mga Kai-Wonders, ang nangyayari po doon is galing po yun sa signal frequency, kaya po na-detect siya. Wala po akong nakita, pero may nararamdaman ako, konti lang po. Slight lang po yung nararamdaman ko. Ang pagpaparamdam sa isang lugar ay depende sa kasaysayan ng lugar na may mga pagpaparamdam. Possible din na kahit walang crime, may mga taong tumira. Pwede rin na maraming pumupunta sa lugar na yan tapos suddenly biglang nawala. Walang pinipiling lugar ang pagpaparamdam. Totoo man o hindi ang mga kwentong kababalaghan sa Moncado White House, bahagi ito ng kasaysayan sa bayan ni Juan. Ang kulay puti, maraming pwedeng ipakahulugan dyan. Ang psychology of the color white, ito ay associated with cleanliness, malinis. So marami siyang meaning, at associated siya with the sense of calmness, peace, purity. Pero dahil tayo pa rin
ang gumagawa ng ating kwento, anumang karanasan ang ipinta sa ating buhay. Laging gawing masaya at makulay. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang aming social media accounts na iWonder. Ako po si Empoy Marquez at samahan nyo po kami tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder.